ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Wala pa po siya. Sige, magtanong ka na. Tatanong ko lang po sana, Brad Eli. Tungkol din po dun sa na-cite po na citas kanina ni Brad Daniel, yung nasa Genesis 6:5 po. Nung mga nakaraang paksa po kasi, yung ang karakter po ng Diyos ay yung pag-ibig na hindi po nag-iisip ng masama. Doon po kasi sa Genesis 6:5, kung yung ang haka at isip niya ay parati na lamang masama. Sige, Brad, basahin natin. So po sanang magkaroon pa po ng mas unawa pa po doon sa silas na yun, Brad Eli. Salamat po sa Diyos. Alin ang ang haka ng isip niya masama na lamang parati? Ano ang tanong mo ron? Yung isip ng Diyos, ganon? Kung di po ko nagkakamali, Brad Eli, doon po sa sitas, yung haka at isip po ng puso. Parang ganun po. Sige, lagay po natin sa 5 ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ano ang tanong mo dyan? Doon lang po, nagugulan lang po ako doon sa karakter po ng Diyos na hindi po siya nag-iisip ng masama. Teka, Islus, ano ka ba? Naliligaw ka ba sa... Kapatid, Naligaw ka ba ng daan, kapatid? Umalis ka ba sa dating daan? kapatid. Islus, Opo. liwanagin mo. Opo. Islus. Sige, lagay natin ulit yung sitas. Yung Genesis. Yan. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Alin ba yung pagkakaintindi mo dyan na masama, na ang kanyang puso ay pawang masama lamang na parati? Sino yun? Diyan, sa talata, sa pagkakaintindi mo, sino yung sinasabing ang kanyang puso ay pawang masama lamang na parati? Ang Panginoon ba? Yun po, si Jesus, ang pagkakaintindi ko po. Ang Diyos po yung pagkakaintindi ko. Mali. Mali yun. Nakalagay nga eh. Hindi naman ang Panginoon ang masama ang maliwanag naman, kapatid. At nakita ng Panginoon, ang Panginoon ang nakakita. Na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Yung tao, mabigat ang kasamaan. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ng tao, yung buong haka ng pag-iisip ng puso ng tao, yon. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng yung kanyang doon, referring sa tao, ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Hindi po pwedeng ang Panginoon ang tinutukoy na ang kanyang puso ay masama lamang parati. Mali yun.
Ang tinutukoy doon, yung tao, kaya nga nakita ng Panginoon, mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Kasi ang kanyang puso, masama na lamang parati. Kaya doon sa 6, sa kasudlong, at nagdamdam ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Kaya nga siya nagdamdam at nalumbay kasi bakit gano'n? Tukoy, kapatid, ang tinutukoy na masama na lang parati ang haka ng kanyang puso ay ang tao. Kasi ang Diyos hindi naghahaka. Ang Diyos laging sigurado. Ang tao, ang haka ng kanyang puso, masama na lamang parati. Meron pang isang talata para maliwanagan niya yan. Yung masama na lang parati ang naiisip ng mga tao. Sige, sino makakakita ng talata? Bradani, bibigyan kita isang kabambigas. Yun na nga po, kapatid ni Eli, yung masama lamang na parati, nasa 6:5 po ng Henesis yun Pero meron pang isang kaparehong talata yan na nagsasabi na parati na lang masama ang iniisip ng tao. Sino makakita? Ang tao tinutukoy dyan, kapatid, hindi ang Diyos. Ang Diyos hindi naghahaka ng masama. Hindi nga siya nag-iisip ng masama Paano siya maghahaka ng masama? Hindi nga siya nag-iisip ng masama. Ang tinutukoy dyan ang tao, kaya ka pala naguguluhan, akala mo ang Diyos yun Naintindihan mo ba? Opo, Brad Eli, malinaw po. At, Tinutukoy doon na ang kahaka ng kanyang puso, masama na lamang parati, ay ang mga tao na nakita ng Diyos nung panahon ni Noe. Ang haka ng kanilang puso, masama na lamang parati. Para rin yung sa 8:21 ng Henesis. Pakibasa mo, Sis Luz. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ayun, yun ang sinasabi kong talata. Nung matapos na yung baha, naligtas na yung 8, sila Noe. Ang ginawa ni Noe, naghandog siya ng handog na susunugin sa Diyos. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Di ang tinutukoy yung puso ng tao, hindi puso ng Diyos. Ulitin mo ang basa, Sis Luz, 8:20 ng Henesis. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kaniyang pagkabata. Hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Ayun, nangako ang Diyos, hindi niya na uli gugunawin ng lupa sa pamamagitan ng baha. Hindi na uli magkakaroon ng bahang lilipol. Para patunayan niya yon, nagbigay siya ng palatandaan, yung kanyang rainbow o yung bahaghari. Sinabi niya kay Noe, basahin natin, Islus 9:11. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo,
ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap, at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Yung tipan ng Diyos kay Noe, pinirmahan niya, nilagdaan niya, ang lagda niya, rainbow. Ting makikita mo yung rainbow, ibig sabihin, nagpapaalala yon ng tipan ng Diyos na hindi niya na uli palulubugin ang lupa sa pamamagitan ng baha. Ayun. Kaya totoo naman yon. Pero pagdating ng araw ng pagre-rebelde ni Satanas at ng mga taong madadaya ni Satanas, hindi na talaga babaha. Aapoy naman. Yun ang sinasabi sa bagong tipan. Naunawaan mo sana, kapatid, ano? Mahaba. Pagka pinaliwanag ko lahat, mahaba tayo, haba. Sige. Sis Luz, next. Opo, next, Singapore naman tayo. Punta tayo doon. Brother Esty Reyes, Singapore. Opo, kapatid na Luz, dinig na po kami. Opo, sige po. Ayaw po, muli po kami bumabati ng maligayang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Dito po sa Singapore, magkatanong po si kapatid na Lisa Felices, 39 years old, sa pong Katoliko at isang under indoctrination. Sige po kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapagtanong po sa inyo. Ang tanong ko po, paano po mapapanatili ang pagiging mahinahon sa puso kapag dumarating ang mga problema, lalo na po sa trabaho? Alam mo, kapatid, yung kahinahunan, isang virtue yun eh. Katangian ng isang tao yun. Hindi lahat ng tao merong ganon. Kaya nga ang Kristiyano, dapat na yung virtue na yon ma-acquire natin. Maraming mga virtues na itinuturo ang Biblia. Gaya ng pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig, maraming virtues na nakapaloob. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Ibig sabihin, madaling mapahinuhod. Madaling magpatawad, madaling makumbinsi, hindi matigas ang puso pag ang tao may pag-ibig. Ang pag-ibig, magandang loob. Virtue yun. Ang pag-ibig, hindi nananaghili, hindi inggitero. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Ayon. Yung kasing mayayamutin, magagalitin yon. Hindi mahinahon ang pag-iisip nun. Ang taong magagalitin, hindi mahinahon. Dapat mag-isip na may kahinahunan. Ang sabi dun sa 12:3 ng Roma,
Ulitin natin, Sis Luz. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yung salitang mag-isip na may kahinahunan, hindi madaling magalit yon, hindi madaling mayamot yon, hindi madaling mainis yon, hindi madaling mag-init ang ulo nun. Yun ang mahinahon. Yung sinasabi sa kawikaan, ang galit ng mangmang nahahayag agad. Madaling mahayag. Basahin natin yung nakasulat sa kawikaan. Ang galit ng mangmang ay madaling mahayag yon. 29:11 at saka 14:29 ng kawikaan. Basahin mo pareho, Sis Luz. Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Yung madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan yon. Kaya yung may pag-ibig, mahinahon yun Kung mag-isip, mahinahon. Hindi basta nayayamot, hindi basta nagagalit yung may pag-ibig. Yun mga virtues sa ilalim ng pag-ibig. Kaya kung mag-aaral ka ng pag-ibig na nasa Biblia, kapatid, magiging mahinahon ka. Bawa, kagalit-galit yung ginagawa ng isang tao, meron kang virtue ng pag-ibig, mahal mo yung kapatid mo, mahal mo yung kapwa mo, hindi ka basta magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng kapwa. Magiging makupad ka sa pagkagalit. Magiging mahinahon ka. Kasi ang galit ng mangmang, agad nahahayag, sabi sa Biblia. Kaya kilalang-kilala mo yung mangmang, madaling magalit Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Pero yung nag-uunawa, sabi sa Biblia, siyang makupad sa pagkagalit, may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Tanong mo, paano mapapanatili yung kahinahunan? Matuto kang umibig, kapatid. Ako, ang tao, halimbawa, mahal ko ang isang tao. Kahit nagagalit na ako, hindi pa rin ako nagagalit, napipigil ko kasi mahal ko yung isang tao Pero pag halimbawa, lagi kang galit, ibig sabihin wala kang pag-ibig noon. Lagi nakasigaw, lagi nakasinghal, laging kung magsalita ay nakakasugat ng damdamin, walang pag-ibig sa kapwa yung ganun. Matuto lang tayong umibig, magiging mahinahon tayo. At ang pagiging mahinahon, kasama rin yung makupad sa pagkagalit. Yun ang sinasabi doon sa Santiago Sa Santiago, Kapitulo 1, ang sabi ni Santiago, 1:19, basahin natin. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Magmakupad ka sa pagkagalit, magmakupad ka sa pananalita, baka yung sasabihin mo, makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Pero maging maliksi ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naunawaan mo, kapatid? Naunawaan ko po, Brother Eli. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid na Lisa. Salamat sa Diyos.
Sige po, punta naman tayo ng Auckland, New Zealand. Sige po, Brad Mark Castillo. Happy pasalamat po, kapatid na Eli, Sis Luz, at sa lahat po ng mga kapatid. Andito po si Brad Alwin Hermoso, mga kapatid, Brad Eli. Meron po siyang katanungan regarding po sa paksa po nung nakarang linggo. Brad Eli, andito po siya. Magandang araw po. Maligayang araw po ng pagpasalamat, Brad Eli. Follow-up question lang po dun sa nakaraang paksa natin ng pasalamat. Tungkol po dun sa babaeng Canineia, yung pong sa Mateo 15:26. Ayun po ang may tanong po ako dun. Kung bakit po sinabi ng Panginoong Hesukristo sa babae na hindi nararapat kunin ang tinapay sa anak at itapon sa aso. Yung bakit niya po sinabi yun alam naman, 'di ba? Alam naman po ng Panginoon ang puso ng bawat tao. Ayun po yung tanong ko doon. Kahit alam ng Diyos, pwede naman siya magsalita para subukin ka. Kumbaga, pagsubok lang yung... Inaalis mo ba ang karapatan ng Diyos na kahit alam niya ang isang bagay, pwede siyang magsalita para subukin ka? Hindi ba alam naman niya na tapat sa kanya si Abraham? Bakit niya sinabing ihandog mo sa akin yung anak mo? Alam naman niyan tapat si Abraham. Para subukin si Abraham. Hindi ba? Opo. Next. Okay, next. Sige, balik tayo dito sa Apalit. Sige po. Sige, Brad. Hello po, Brad Eli. Ako po si Brad Levis po ng Nagilian, La Union po. Hingi lang po sana ako ng payo kung patungkol po kasi sa pagganap ko po ng aking tungkulin. Kasi po, dahil hindi po kapatid yung mga magulang ko, nabibigyan ko po sila ng katitisuran. Kasi lagi po akong wala sa bahay namin. Yun din po ang aming pinag-aawayan. Dahil po, mas mahal ko po kasi yung gawain tsaka yung iglesia kasi sa magulang ko. Hingi lang po ako ng payo dahil po nababagabag po ako sa mga paksa na ating pinag-aaralan po. Dahil po katulad po nung huli, yung pakitrato ng Diyos individually po. Gusto ko po maligtas yung mga magulang ko, hindi ko po sila maakay. Dahil po, binibigyan ko po sila ng katitisuran. Dahil wala po ako lagi sa bahay. Inaalala ko po lang kasi, maka po sa pagsapit ng 1,000 taon, magpaalam na po sila. Hindi po sila mabubuhay dahil hindi po sila nabuhay sa paglilingkod kay Kristo. Dadalahin ko po yun yung bagabag po na ihinayang na hindi ko po sila mapapangaralan. Hindi ko po sila mapapangaralan dahil... alam mo kapatid, naunawaan kita buo. Naunawaan kitang buo. Unang-una kapatid ganito. Ang anak, napakahirap na ang magulang papaniwalain mo. No? Mahirap yun kasi ang magulang, ang iniisip nila, mas maalam sila, mas makapangyarihan sila kaysa sa'yo, you are under them. Kaya lalabas ang notion ng magulang, sila dapat na susunod. Sila ang tama, sila ang maayos, mag-isip, ganon. Hindi natin iaalis yun sa kanila dahil dapat natin silang igalang bilang mga magulang natin. Pero may paraan para ang isang anak na maliit, hamak, kagaya mo, ay maka-impluensya sa iyong magulang. Ganito yon kapatid, Meron akong isang kapatid na nakilala sa Pampanga. Mga magulang niya ayaw sa iglesia. Pagka siya pupunta sa pagkakatipo, nagagalit mga magulang niya. Lagi siyang nag-aaway. Pero alam mo ang ginawa ng kapatid na yon, dati hindi siya naglalaba.
Nanay niya naglalaba para sa kanya. Babae siya eh. Nung marinig niya yung payo ko, ang ginawa niya, isang buong araw maglalabas siya. Lalaban niya lahat ng labahin. Pati damit ng nanay niya, tatay niya, damit niya, nilalabhan niya. Isang araw, maglilinis naman siya ng buong bahay. Nag-aaral siya, pagkagaling niya sa school, maglilinis siya, tapos maglalabas siya. Nakita ng nanay niya na ganun ang ginagawa niya. Kaya lang, sabi niya sa nanay niya, Nanay, sana po pagkalinggo ay payagan mo po akong umalis. Kasi noong araw, sa panahon ng kapatid na Perez, ang pagkakatipo namin linggo lang. Wala kaming prayer meeting. Ang pasalamat namin noon minsan sa isang taon, yung namanan ni kapatid na Perez sa iglesia ni Manalo na pasalamat na taunang pasalamat. Yun. Paniwala ng iglesia ni Manalo kasi taunang pasalamat. Kaya, nung araw, ang pagkakatipon, linggo lang, tapos, walang prayer meeting, walang pulong panalangin, walang pasalamat, linggo-linggo, wala. So, yung kapatid, ang hiniling lang niya sa nanay niya, payagan siya pag linggo, wag magalit, kasi hindi naman po ako pupunta sa barkada. Makikinig po ako ng salita ng Diyos, sabi niya. Nakita ng nanay niya yung pakiusap ng anak, nakita niya yung ginagawang sakripisyo, naglilinis, naglalaba, namamalansya, naawa yung ina, pinayagang dumalo. Nakita niya yung anak niya, habang tumatagal, bumubuti ang pakikisama. Alam mo nangyari doon? Yung anak niya, o yung nanay niya, dumalo, nakinig, naanib. Yun ang paraan. Gaya nung sabi ko kanina dun sa kapatid, yung mabuting pakikisama, nagbubukas ng daan yon. Gaya nung sinasabi sa 3:1 ng unang Pedro, sa pakikisama ng babae, mahihikayat yung kanyang asawa na hindi tumatalima sa salita, mahihikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Naunawaan mo, kapatid? Opo. Kung halimbawa, lagi ka na lang wala sa bahay, di ka makatulong sa magulang, matitisod nga yun. Pero halimbawa, pupunta ka halimbawa sa pagkakatipo ng Miyerkules o Huwebes, punta ka ng pasalamat, Sabado, yung mga bakanting araw, gumawa ka ng pagtulong sa bahay, pag-alaala sa magulang, pagtulong sa trabaho, yung mga maliliit na bagay na naalala mo ang magulang mo, inuwian mo ng hopya, o kaya inuwian mo ng isang order na pansit canton doon sa galing sa Quiapo. Kapatid na Daniel. Maligayang pasalamat po sa buong mundo, sa lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo po sa mga kababayan ko diyan sa Samar. Kapatid na Eli, ang sadya ko po dito, dalawa lang tanong itatanong ko po sa inyo. Matagal ko na po ito pinaplano na makapunta dito. Kasi malayo po ang lugar ko sa Samar. Actually, doon ako sa Bicol na bautismuhan. Pero ang bayan ko, walang lokal. Pero bago pansamantala, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, nandito na ako, malayong pinanggalingan ko. Bago po ako magtanong, gusto ko po batiin ang aking mga kababayan sa Samar, lalo na dyan sa Katarman, lokal ng Katarman. Happy pasalamat po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Sa lokal ng Rawis, Lawang, Northern Samar, lokal ng Barangay Hinulgan,
Pambuhan na din Samar, lokal ng Palapag, lokal ng Calbayog City, lokal ng Alin. Lahat ng mga lokal dyan sa Samar. Brad Eli, doon ako dumadalo kasi kung saan lang ako maabutan, doon na lang ako dumadalo. Kaya parang parang ibon na lumilipad. So, ito na po, kapatid na Eli, salamat sa Diyos na nandito na ako. Makapagtanong na ako. Matagal ko na ito gusto sa may consultation. Tungkol po dyan sa Apokalipsis po, kapatid na Eli, gusto ko po malaman doon sa sinasabi sa Biblia, yung 10 sungay, 7 ulo. Ano ang ibig sabihin po, kapatid na Eli, dyan sa 10 sungay, 7 ulo? Yung 7 ulo, mayroon ba mga pangalan yun? Yun lang po. Yun po, kapatid na Eli. Bukay natin ang 13:1 ng Apokalipsis. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Yung mga ulo, may pangalan ng kapusungan. Names of blasphemy. Name of blasphemy. At yung 10 sungay at 7 ulo nandoon sa hayop na umaahon sa dagat na nakita ni Juan. Ngayon, ipinaliwanag yan ng Apokalipsis din kay Juan kung ano ang kahulugan nung 10 sungay at saka yung 7 ulo. Lagay natin muna yung 7 ulo. Ito po sa 17:3. 17:9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Ang 7 ulo, 7 bundok na kinauupuan ng babae. May paliwanag kung ano yung 7 ulo 7 bundok. At yung 7 bundok na yon, 7 pag-iisip. Mababasa mo sa talata, ulitin mo si Luz. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Ayon, ang 7 ulo ay 7 bundok. Para maintindihan natin ang kahulugan, balikan mo nga yung 7, Sis Luz. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ayon, para maintindihan natin buo, sabi nung anghel kay Juan, ba't ka nang gigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae, ang hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Yung palang hayop na yon, na may 7 ulo at saka 10 sungay, dun pala nakasakay yung babae. Tanungin muna natin, sino ba yung babae? Sino yung babaeng nakasakay sa isang hayop na may 7 ulo at saka 7 ulo at saka 10 sungay? Sino yung babae na yon? Basahin natin ang 17 ng Apokalipsis. Ang babae, taot sa 18 po. At 18.
At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayon, yung babae, hindi pala babaeng literal yan. Yan pala ay syudad. Ang babaeng nakita mo ay dakilang bayan, a great city, dakilang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Sa makatwid, yung babae na yon hindi literal na babae. Isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Inglesin mo nga, Sis Luz. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yung babae is a great city which reigneth over the kings of the earth. Isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Yun yung babae. Ngayon, kung yung babae ay isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa, yung syudad na yan nakasakay o daladala ng isang hayop. At yung syudad na yan na daladala ng isang hayop, yung hayop na may dala sa kanya na sinasakyan ng babae o nung syudad ay may 7 ulo at saka 10 sungay. Yung hayop. Alin ba yung hayop? Na yung hayop na yon may 7 ulo at saka 10 sungay. Ano ba yung hayop? Eto, basahin natin sa Apokalipsis kung sino yung hayop. Sa 13. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Yung hayop, tao pala yun. Anong klaseng tao? 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Palang hayop, tao. Anong klaseng tao? Makapangyarihang tao, kinikilala sa buong mundo. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinagbibigyan niya ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Ayun, kanang kamay at noo. May tanda yung kanyang tagasunod, mga aliporis niya. Binigyan niya ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Yun yung hayop. Isang taong makapangyarihan nakakapagbigay ng tanda sa mga tao. Para ang tao wag bumili o makapagbili, malibang mayroon siyang tanda ng pangalan ng hayop. Ayun. Ngayon, yung hayop na yan na tao, mayroon niyang 7 ulo at saka 10 sungay. Ano ang kahulugan nung 7 ulo nung hayop? Balikan natin yung kanina, Sis Luz. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Ayon. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Alam mo, yung babae, syudad yun eh. Di ba? Binasa na natin, great city that reigneth over the kings of the earth. Yan palang syudad na yan na naghahari sa mga hari sa lupa
yan pala nakaupo sa 7 bundok. Na yung 7 bundok na yon, yun yung 7 ulo. At yung 7 ulo, simbolo ng pag-iisip. Pag-iisip na may karunungan. Matalinong kaisipan. 7 ulo, 7 kaisipan. 7 bundok na doon nakaupo yung babae o yung syudad. Ibig sabihin nung nakaupo, ang kanyang nakasettle siya, nakapirmi na siya. Kumbaga sa power, establisado na yung power nung syudad. At ang kanyang power na kinauupuan, yung 7 ulo na 7 pag-iisip. Alam mo kapatid, sa mundo, wala namang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa pagdating sa pananampalataya. Ang tanging syudad na naghahari sa mga hari sa lupa ay ang syudad ng Vatikano, na kung tawagin ay Vatican City. Vatican City. Isang syudad na naghahari kahit sa mga hari sa lupa. At yung syudad na yan na Vatikano ay ang kanyang seat of power, nakaupo yung syudad na yan sa 7 pag-iisip. Kaya sa Iglesia Katolika na represented by the Vatican City, mayroong 7 umiisip, may 7 nagpo-formulate ng mga doktrina ng Katoliko. Alin-alin yon? Basahin mo nga isa-isa, Sis Luz. Ito po ang 7 ulo, 7 korporasyon ng Iglesia Katolika Romana. Una, San Franciscano. Number 2, Dominicano. Agustino. Jesuita. Paulista. Cappuccino. Recoletano. Merong 7 Catholic corporations upon which the seat of the Catholic Church is established. The Vatican City is established. Kaya kung titignan mo, yung paniwala nung iba na yun daw siyudad ng Vatikano ay nakatayo raw dun sa 7 hills of Rome. Meron daw 7 hills dun sa Vatican City. Mali yun. Kasi hindi naman literal yung sinasabi ng Apokalipsis Simbolismo yan Yun ng babae, simbolismo. Yung hayop, simboliko rin. Tapos yung bundok, literal. Pwede bang ganun ang interpretasyon? Pagka in-interpret mo, kapatid na Dani, yung isa spiritual. Tapos i-interpret mo yung iba na literal, mali. Di ba? Opo, kapatid Nelly, dapat magkaroon ng mag-jive yung kung spiritual din po yung kasamahan. Hindi magkakaroon ng kaugnayan kung material, ang kahalo naman ay spiritual. Kaya tama nga po na kung yung... Mali yun. Pagka literal ang kahulugan, literal dapat yung kaibang kasama niya. Opo. Pero pagka in-interpret mo spiritually, dapat spiritual mo lahat i-interpret yung simbolismo. Hindi pwedeng i-interpret mo yung iba literally, interpret mo yung iba spiritually. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa 2:13 ng unang Korinto. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yun, iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu o yung spiritual sa mga pananalitang espiritual. Yun ang magkakasama. Kung yung babae, hindi naman literal na babae, siyudad pala yun. Nakaupo yun sa 7 bundok.
Na yung 7 bundok 7 pag-iisip. Paano mo ngayon ipapakahulugan na yung 7 bundok, yun yung 7 hills in Rome? Literal na 7 hills yung sinasabi nila. Yung babae, spiritual na kahulugan. Mali-mali ang kahulugan lalabas. Ang 7 bundok, 7 pag-iisip. Kaya nga 7 ulo Ang ulo, larawan ng kaisipan. Kaya 7 ulo, 7 pag-iisip. Ang Iglesia Katolika, isang siyudad na sinisimbolo ng Vatican City. Ang Iglesia kasi sa Biblia, yung totoong Iglesia, city rin yun Bayan ng Diyos, city of God. Kaya lang, merong city, hindi sa Diyos. City na naghahari sa mga hari sa lupa, na ang tawag ay Babylonia, na kulungan ng mga masasamang hayop at ibon, ayon sa Apokalipsis. Hindi yan ang city o bayan o siyudad ng Diyos, kasi kulungan niya ng masasamang hayop at saka masasamang ibon. Basahin natin ang 18, 2, Sis Luz. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Yung dakilang Babylonia, naging kulungan ng masasamang espiritu ng demonyo, masasamang hayop at masasamang ibon. Yung Babylonia, sino ba yung Babylonia? 17:1. Ulitin mo nga, Sis Luz. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, Pumarito ka! Ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiatiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Yan yung Babylonia na naging tahanan ng mga karumal-dumal na espiritu. Yang Babylonia na yan ay siyudad. Siyudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan din yung babaeng patutot na ina ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa kanyang noon nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Yan yung babae na nakasakay sa hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Yang babae na yan ay dakilang siyudad o city na naghahari sa mga hari sa lupa. At yung ulo na 7 na kinauupuan ng babae, nakaupo siya dun sa 7 ulo. Yun ang wika ay 7 ulo, 7 pag-iisip yon. 7 bundok na kinauupuan ng babae. Yung 7 ulo. Alam mo kapatid, ang Iglesia Katolika, ang tower niya nakasalalay sa 7 korporasyong Katoliko. Yung binasa ni Sis Luz, mga San Franciscano, Dominicano, Agustino,
Jesuita, Paulista, Cappuccino, Recolitano. Yan ang 7 korporasyong katolikong umiisip, nagpo-formulate ng doktrina katolika. Kaya yan ang mga nag-iisip yan yung 7 ulo. Alin naman yung 10 sungay? Tingnan natin kay San Juan pa rin, sa 12. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ayon, yung 10 sungay ang wika na iyong nakita, 10 hari yun na hindi nagsisitanggap ng kaharian pa. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ito palang 10 haring ito, maghahari 1 oras lang. Maghaharing 1 oras kasama ng paghahari ng hayop. Alam mo kapatid, may mga bagay dyan na nakapaloob na hindi pa nangyayari May mangyayari pa sa hinaharap. At yung mangyayari ang magpapatunay sa atin ng katuparan ng mga hula na yan. Kasi mga hula yan mga prophecy yan Ang prophecy o ang mga hula ng Diyos sa Biblia, magkakaroon niya ng katuparan. Hanggang hindi natutupad, hindi mo natitiyak kung ano nga yung sinasabi na yon. Pero pag natupad na, kagaya nun, lumitaw na yung syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Meron ng mahigit 1,000 taon na yung syudad ng Vatikano naghahari sa mga hari sa lupa. Pati presidente, yumuyuko sa papa. Pati mga hari, pati mga maestrado, pati lahat ng mga makapangyarihan sa lupa. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga alipin, mga laya. Suko sila sa kapangyarihan ng papa Siya yung engkargado ng bayan na naghahari sa hari sa lupa Kaya nga yung papa sa Roma, walang bisa yun Di kailangan nun ng bisa Hindi kagaya natin, para ka makapasok sa Amerika, kailangan mo visa. Yung Vatican City, recognized as a nation, a sovereign nation. Kaya yung Papa, sovereign pontiff ng Vatikano, kahit saan pumunta sa mundo yan, walang sisitar yan, makapangyarihan yan Walang kailangan visa-visa yan. May diplomatic entry pa yan pagdating sa isang bansa. May 21 gun salute pa kung minsan di ba? Ikaw, si Brad Danny, i-interrogation pa bago makapasok sa isang bansa ito, makapangyarihan nito kasi representante siya ng isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Alam na natin na yun ang sinasabi sa Biblia na Vatican City, yun yung babae na Babylonia. Ang babaeng nakita mo, ang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa, hindi Washington yun. Di ba? Kung Washington yun, dapat makapangyarihan si Trump. Ngayon iniinsulto lang si Trump sa buong mundo Buong mundo, iniinsulto si Trump kung ano-ano pinagsasabi. Ang mga tao ngayon, wala nang galang, pati sa presidente ng Amerika. Pati mga nasa media, yung CNN, at saka yung mga iba pang media, international media, pinagtutulong-tulungan si Trump. Wala na silang pag-asa kung anong gusto niya. Wala na silang paggalang. They do not have respect anymore for the president of the greatest nation on earth. Pati yung presidente ng Amerika, inaano na nila. Parang iniinsulto na nila ngayon. Ganun ang takbo ngayon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung babae, yun yung Washington, D.C.
Kasi syudad din yung Washington DC eh. Pero hindi yun ang syudad na tinutukoy sa hula sa Biblia. Yung syudad ng Moscow, makapangyarihan yon. Pero hindi rin yun ang naghahari sa mga hari sa lupa, yung Moscow, hindi. Yung Beijing ngayon, yung the main city of China, na isang superpower na rin ng China, hindi rin yun yung babae sa Apokalipsis. Kasi hindi naman naghahari sa mga hari sa lupa ang China eh. No? Hindi rin naman yun yung kapitolyo ng Bombay o ng India. Kasi hindi naman naghahari ang Mumbai sa sa isang syudad na lumilitaw na katuparan nung nasa Apokalipsis na syudad na naghahari sa mga hari sa lupa pagdating sa relihiyon o pananampalataya, yan ang Batikano. Ngayon, yung Batikano, nakaupo yan sa 7 bundok. Na yung 7 bundok na yon, yun yung 7 ulo. Alam na natin ang kahulugan nun. Ngayon, yung 10 ulo, yung 10 sungay, 10 hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Hindi pa natin malalaman kung kanino matutupad yan ngayon. Hindi pa nga nagsisitanggap ng kaharian eh. At pag tumanggap ng kaharian yan, madaling-madali lang, 1 oras lang. Mag-ahari sila kasama ng hayop, pero tapos agad ang kanilang kaharian. Malaan natin yan pag natupad na. Naintindihan mo, kapatid na Rolly? Salamat sa Diyos po, Brother sa pagpaliwanag mo, naintindihan ko po. Salamat sa Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa tanong na 10 ulo na may 10 sungay. Sinabi naman ng Biblia ang kahulugan ng 7 ulo. Basahin muna natin. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ang 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila ay 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang 1 ay narito, ang 1 ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Ang tinutukoy na 7 hari na may kaharian ay ang Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece at Rome. At ang sabi, ang 5 ay naangabuwal na at ang 1 ay narito pa lamang ay tumutukoy sa panahon ni Juan ay Imperyo Romano. At ang ika-7 hari ay sa darating na hinaharap o sa future pamangyayari. Ito ay tumutukoy sa Antikristo sa panahon ng Great Tribulation. At ang 10 sungay naman, basahin muna natin. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapuat, magsisitanggap sila ng kapamahalaan paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ito ang mga hari na iyahalal bago maganap ang digmaang Armageddon. Dahil hindi naman sila tatagal at matatalo silang lahat ng Panginoong Hesus. At mabubulid sa lake of fire ang hayop na 666 at ang bulaang propeta at mabibilanggo naman si Satanas ng 1,000 taon. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.